Hi guys! Ito naman po ako, si Marilyn, your friendly Filipina carpentera here in America at nagpapatuloy ng aking mga gawain dito sa aking pagka-carpentry. Enjoy! Budge. I haven't slept yet since last night. Peripheral. Oh, That's a problem. sorry. That's a big It's okay. problem. I have insomnia. And then, what do you call this one? I don't know. I took a shower like last minute. Oh, Good thing I brought my comb so I can just comb my hair on the way. So We're going to Chicago. tomorrow, well, not The tonight. windy city. So tomorrow we have to leave at like 8. Okay. What? Well, 8. I should say 8:15 latest, only So because sleepy. I should have done 11 o'clock appointment, but I don't know if it was available when I looked at it. I selected 10. But I'm videoing myself, Bart. Can I videotape you? No, I don't want to be on. I don't want to be on radio right now. My husband doesn't like to be. Yun na nga guys, nag-overnight kami sa Indiana kasi siya, napakalayo ng Chicago. So nag-rent kami ng hotel. Tapos the next day pumunta na kami sa Chicago. Tapos pumunta kami para magkuha ako ng aking visa. Tapos ang sungit-sungit ng tao doon sa embassy guys. My gosh, napakasungit niya talaga. Di sinungitan ko din siya. Kala niya siya siguro masungit. But anyway. Hi, it's the next day and we are on our way to Chicago. Tagalog. Sabi ng kapatid ko, Tagalog daw. Where are we right now? We're still part of Indian, Uncle Corey. Punta kaming Chicago guys kasi magsuroy-suroy lang kami dito ba. No joke. I'm going to get a visa kasi may travel kami next month. And also, punta ako sa Philippine Consulate kasi may gagawin akong mga chichiburichi doon. Mga special power of attorney para sa ating mga kabuhay-buhayan dyan sa Pilipinas. So, samahan niyo ako. Take care. God bless. Kita niyo ito mga crevices na ito, kailangan yan i-fill ng wood filler para magiging smooth siya. And there would be a nice transition from this to this. So tingnan niyo, linagyan ko na preliminary lagay. Tapos after this, ma-fill na ito lahat. Ko na, sandpaper ko na, and then para nang walang transition from here to here. Hindi na siya pangit tingnan. Yeah, parang peanut butter. Nagugutom tuloy ako. Sandwich na lang yung kulang, oh. Alam nyo guys, nung pumunta ako sa embassy ng bansa na pupuntahan namin next month, oh my gosh, ang sungit ng bakla na consul. Nag-interview siya, para siyang nakaminus ba. Di sinungitan ko. Hindi naman sinungitan ko talaga. But you know, I had to say something so he would know how to respect people. Tapos guys, nung tinawag ko si Corey, kasi si Corey yung update ng aking mga papeles. Naku! Ang bait-bait niya ni Corey. Feeling ko may crush siya sa asawa ko. Anyway, pagkatapos pumunta kami doon sa Philippine Embassy at ang bait-bait talaga nila. Shout out sa mga taga Chicago Philippine Embassy. Okay, we'll give it 24 hours to dry up. Pamamalahin. Tama ba yun? Pamamalahin ko yan. Yung ipa-dry up ba siya? Tapos after that, ating i-sandpaper para magiging smooth siya. Ito po yung ginamit ko. Plastic wood.
Alright, ito na po yun. After 24 hours, mala na yung ating dry na yung ating filler. So, isa-sand na natin yan so that hindi na makita yung mga, dito, yung mga gaspang-gaspang dito. But, I sanded a part of it on the other side. O, tingnan nyo, ha? It's very smooth. Malaki yung kaibahan nila before. As you can see, hindi mo na masyadong makita yung transition. So, yan. Smoothen ko siya. See the difference? And this one. Alright, yan, smooth na. Woo-woo! Ang ganda ng niya, finish niya. I love my own. Kasi iba talaga before. So, ito po yung stain na gagamitin natin. I-test ko lang muna. But with that, atin mo na itong imimix using a clean stir. Ito yung color niya, oh. Hindi pa na Pero, kaunti lang yung gagamitin natin na sample. I-try muna natin. And if it does not work, kung hindi ako nagugustuhan dun sa result, then pwede natin itong ibalik. Ibalik sa kanyang pinanggalingan. Instruction dito is stir mo lang ng maigi. Yan. And then, hindi pwedeng i-shake. Ewan ko kung bakit, pero stir lang, stir. Ano bang stir? Yung yung isusuk? I don't know. Yan. Para mag-mix talaga yung mga color niya. Lahat. Kasi ito parang may premium oil. Yeah. May oil ito. So, kailangan talagang mix ko lahat yung color at saka yung oil. So, ito lang yung gagamitin ko na sample. Para kung hindi ko gusto, iuwi natin, ibalik natin sa pinanggalingan. Ayan na. Heto na. Ha! Dubi-dubi-du. So, yan yung color sa taas. Yung sa may filler area. Tingnan natin kung the same color ba sa baba. Is getting pababa, parang the same lang siya. Hindi siya nag-iiba yung color sa my filler. Parang the same lang siya, di ba? So that only means one thing. Ito yung gagamitin ko. Kaya lang dapat may gloves. May gloves naman ako. Bakit hindi ko ito ginawa? Parang napaka-dark lang niya. Ang dark lang niya. Tingnan natin. Nako, sira itong trapo ko. Hallelujah. Ayoko ng color. It's very dark. So, back to the owner yung ating stain. Ayoko ng ganito ka-dark. Yeah, it's too dark. So, ang gagawin ko ay pupunta ako ng hardware tomorrow. Tapos, papalitan ko yung color ng hindi siguro mga ganito lang ka-brown. Okidoki. So, kailangan kong itong isand ulit. Hopefully, para mabalik siya sa kanyang original color. So, tingnan natin. Yan. Hallelujah. Hallelujah. Yan. So, okay na ito. And thank God na uwi sa original color ito. Gusto ko yung lighter na color. So, babalik siya. Merong mga dark spots. Katulad nito.
that makes it more, rustic looking. So, gusto ko kasi yung parang napakaluma na talaga appearance na kahoy as if 100 years old na. So, okay lang po yung may mga dark stain. Basta, pakalat-kalat lang yung dark. Okay, so nakita nyo, kailangan itong area na ito na puno talaga ng wood filler. Okay, ito na po yung bago natin kinuha na stain na ganito yung color, lighter brown. Pero nagtataka ako kung bakit. Bakit kaya? Bakit? 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 Anong nangyari? See? May pagka-orangey. Ang sarap tingnan, di ba? May pagka-orangey red siya. Pero siguro kailangan ko lang i-stir siya. So, i-stir ko muna and then I will apply. Wish me luck! Eto na. Oh, ay, biglang umitim. Parang reddish pa rin siya. But oh well. I think this is better than the first one that I applied. Yung tinesting ko. Pag hindi pa ito gagana, ewan ko na lang. But anyway, tambayanan niyo po kasi titestingan ko na ito. But before that, mag-gloves muna tayo. Okay, tapos ito po yung basahan na gagamitin natin. Yan o. Tapos, binasa ko siya. Saan ka ba, camera? Binasa ko siya para hindi lahat ng stain mag-absorb sa basahan natin. Kaya, para walang usik ba. So, ito na. Tingnan natin kung kaya ba ng powers ni Carpentera. Dito muna tayo sa gitna siguro. Or sa gilid. Oh my gosh, it's really reddish. Orangey reddish. Pero di bali na, aanuhin ko na lang. Tingnan nyo, oh. Kung i-brush ko kaya. Parang hindi naman ito brown.
Or di bali na, i-second coating ko na lang yan. Tadang! What you think, ha? Isn't it beautiful? Kaya lang may pagka-red siya eh. Or orange. Gusto ko sanang brown. Pero di bali na ang hirap maghanap kung ano talaga yung gusto mong kulay. So, papamalahin ko yan. Tapos, I will apply doon sa ibaba. Siyempre, lilinisan ko pa yan. So, lahat surrounding ng ano na ito, cabinet na ito is ganyan na color. Tapos, syempre, papatindigin yan. That way. Tapos, doon sa pinaka taas, dyan ilalagay yung granite countertop. Tapos, doon sa ilalim, yun yung facing the kitchen. So, yun, doon natin ilalagay ang ating bluish na door. So, yan. Ewan ko kung gusto ko bang i-refinish ito again or what do you call this one? I-stain ito again. Tingnan natin. Pero, I don't know. Para siyang may pagka, may pagka orangey. Pero di bali na. Gusto ko sana yung, yung earth brown ba? But, oh well. What can we do? So, ito na po yung finish ng isang side. So, we will move on to the other sides once this one will get dry. Salamat sa inyong panonood. May God bless you all. Tapos, kita tayo muli. Please watch ha, kasi magdidig na kami doon. Babalik na ako doon sa aming construction. Tapos, mag-ukay na sila ng bukas, ng lupa bukas. Yung binayaran ko ng katutak na libo dahil sa labor. But anyway, tapos after that, pag ma-cleared na kami, magsa-start na ako karpentera sa loob ng bahay. As of ngayon, hindi ko pa talaga matouch kasi wala pang approval. Hindi yun ma-check or ma-verify doon sa city engineers unless matapos yung aming deck. Yung deck hindi magagawa kung hindi pa gawa yung pagbungkal ng lupa. So, everything, again, is dependent on each other. Tapos, yung lupa, syempre, hindi mabubungkal pag malamig yung temperatura kasi nag-freeze yung lupa. So, ganyan talaga ang buhay dito sa Amerika. Pa-weather lang. But thank you very much. God bless you all. Bye-bye!